Ayan, magandang ikalawang araw ng Marso. Tama, March na po ngayon, ano? Parang kailan lang ay tayo po ay masayang nagdiwang ng Kapaskuhan, pero ngayon ay nasa Marso na po tayo. So, isa po sa, siguro maglilista ko ng saglit doon sa ating team na nakara. Pero ito rin po ay isa sa pinaka-needed para sa lahat ng mananampalataya to develop a stronger Christian faith o Christian walk. Paano po tayo magdi-develop ng matatag na pamumuhay Kristiyano ay kailangan po natin ito, yung intimacy with God. Pag sinabing intimacy, alam naman natin na ito po ay isang parte ng relationship na nagsisimula sa tinatawag na acquaintance relationship. Yung nag-hi, hello lang. Hi, hello, how are you? No. Tapos, nagsimula na sa pagtatanong at pagkukwento. So, habang nagkukwento, inilalahad ang karanasan sa buhay. At habang nailalahad ang karanasan sa buhay, nagkakaroon ng tinatawag na attachment. At nadidevelop ang relationship. At dito nga papasok yung tinatawag na deeper relationship ng tawag ay intimacy. No? Ito po ay pag-uusapan natin, yung intimate. Ano ba ang pag sinabing intimate? Ang word na intimacy na mention ko nito sa kasal ng ating congratulations pala sa ating newlywed. Salamat sa Panginoon. Yan, nabanggit ko rin po yan. The word intimacy is derived from the Latin word intimus, which means inner or innermost. Yung pumapasok ka sa kaloob-looban, parang ganyan. Kumbaga, sa bahay, hindi mo malalaman kung ano ang mayroon sa loob ng bahay kung ikaw ay nasa labas lamang nito. Pero once you open the door and began to enter in that place, malalaman mo kung ano ang meron sa loob ng bahay. Yun po ang ibig sabihin ng intimacy. You are entering into an innermost relationship. Pumapasok sa isang mas malalim na kaloob-looban ng relasyon. So kapag po ganun ang pagsasama o sabihin pagka nagdi-develop ng ganung klaseng relationship, mas lalo pong tumitibay ang pagsasamahan. Dahil doon po ninyo malalaman ko ano ang, di ba? Kapag kayo ay nasa outside ng isang group, hindi nyo alam ang nangyayari doon sa grupo. But once you enter into that group, nakikita nyo ang dami palang issue sa loob ng grupo na to. Di ba lagi ko rin sinasabi, sa church, pag ikaw ay come and go lang sa church, hindi mo masyado ma-appreciate yung life ng church kasi come and go ka lang. But once you become part of the ministry, nagiging part po tayo at nagiging malalim ang kaugnayan natin sa Panginoon at sa loob ng iglesia, doon natin makita ang totoong senaryo ng church life at challenging talaga siya. Challenging, pero hindi ka give up kasi you are already there. Diba? Once you are already inside that relationship, hindi mo na pwedeng alisan kasi marami ka ng experience. So ngayon, pag-uusapan natin, paano ito naranasan ng writer o ng sumulat na si Haring David. Ano? So ang tanong dito ay, ano kaya yung end desires ng iyong relationship with God? Ano ba yung gusto nyong dulo ng inyong hinahangad na relasyon sa Diyos? Kung ang relasyon natin sa Diyos okay, meron pa bang mas okay o mas lalalim pa? Doon dapat tayo pupunta. Yung satisfaction ng relationship natin with God, dapat maghahunger pa rin tayo, magkakaroon pa rin tayo ng thirst. Kasi ang Diyos is perfect being, we are imperfect. Ibig sabihin, marami pang meron ang Diyos para sa atin at ipagkakaloob niya. Ngayon, kung hindi tayo magpapatuloy sa paghahangad noong kanyang presence, yun, malilimitahan tayo sa pagranas ng kanyang plano para sa atin. So, ano yung desire?
Yan po yung pag-uusapan natin at babalikan lang natin ang background ni Haring David habang sinusulat niya ito. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon na narito po kami sa lugar na to. At ngayon ay sama-sama po kami na dudulog parang yung mga salita ay aming mapakinggan. Bigyan niyo po kami ng pangunawa, buksan niyo po ang aming mata, ng spiritual na mata, spiritual na tenga. Makita din namin ang kalalagayan na mayroon si Haring David kung bakit siya nagkaroon ng matinding pagkauhaw sa inyong presensya. At nawahong kami nasa ganung pagkakataon niyo rin po ang aming maging karanasan. At kung hindi man, danasin pa rin namin ang pagkauhaw sa inyong presensya. Purihin po kayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. This Psalm 63 was written when King David was in the wilderness of Judah. So siya po ay nasa ilang na lugar. Wala po siya sa templo o wala siya sa kaharian niya. Wala doon sa, palasyo. Bakit siya wala sa palasyo samantalang siya ay hari? Siya po ay nagtatago sa kanyang anak na si Absalom. Sapagkat sa 2 Samuel chapter 15, 16, 17, makikita natin ang conspiracy ginawa ni Absalom. So si Absalom ay hinangad niya na kunin ang trono sa kanyang ama sa marahas na kaparaanan. Ang gusto niya, i-assassinate, i-eliminate ang kanyang tatay. So walang magawa si David kundi magtago sa kanyang anak na ito. Ang conspiracy ay kinuha din ni Absalom ang loob ng kanyang mga generals. Tapos nung nakuha na ang loob, saka ngayon gumawa ng mga kasiraan para sa kanyang tatay. So kaya siya ay nagtago at pumunta sa ilang. Na bigat ang kalooban. Meron po siyang tinatawag na emotional drought. No, nakakaranas siya ng emotional drought, yung parang tigang na lupa, yung kanyang damdamin ay parang tigang na hindi niya maisip kung bakit at ano ang nangyayari sa kanyang family, sa kanyang buhay bilang isang hari. And mental drought, kasi hindi rin niya maipaliwanag o ma-explain kung ano ang nangyayari because it is painful for him na ang naghahabol sa kanya for his life ay ang kanyang anak. Pakasakit noon, di ba? Sarili niya anak ang naghahabol sa kanyang buhay para siya ay i-eliminate, para siya ay i-assassinate, para siya ay tanggalin sa trono. As a parent, ang sakit noon, di ba? Parang pinalaki yung bata, pinalaki sa palasyo, inalagaan, tinirato na prinsipe. Tapos nung nagkaisip na, gusto nang hangarin ang isang bagay na hindi naman naipagkakaloob pa sa kanya. So ganon. So merong emotional drought. Mentally, hindi rin niya maisip bakit nagawa ng kanyang anak iyon. So hirap na hirap si Haring David sa kanyang isipan na parang dry na dry ang kanyang spirit. He experienced spiritual drought, emotional drought, mental drought because of the situation na meron siya. Emotionally, hindi niya masaktan ng anak niya kasi anak niya yun eh. So instead of gantihan or yung anak niya ay bilang hari, parusahan, nagtago siya. Kasi hindi niya maatim na mababahiran ng ang dugo ng kanyang anak ang kanyang kamay. Ang sakit noon kasi pero patuloy siyang hinahanap, pinopursue ng kanyang anak. No, mentally ang hirap i-explain. Minsan nakakaranas tayo ng mga experience natin na ang hirap i-explain. Lalo na kung ang mga pinagmumula ng pain ay ang mga taong hindi natin ine-expect na sila yung pagmumula ng pain. Nang hirap isipin na sila yung mga tao. So ganun yung experience si Haring David. Hindi niya alam kung saan siya tatakbo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung sino ang general sa kakampi pa niya. Sapagkat hindi niya ma-determine kung sino ang maaaring
plot lang ni Absalom. No? So, he go to the wilderness and look for God. Ang tanong, kailan ba nagtago ang Diyos? Kailan ba nawala siya? Kailan ang presensya niya ay na parang mist, parang usok na nawawala? Hindi nawawala yung presence ng Lord, pero yung pakiramdam ni David, because of the experience he has, it seems like God is far, far away from him. So, dinesire ng kanyang puso na yung karanasan niyang ito, instead na siya ay magwala, lumapit siya at hinanap niya ang presensya ng Diyos. Nagkaroon siya ng matinding hunger and thirst with the presence of God. So kung ang end desire natin sa relationship natin sa Panginoon ay hindi pa sapat, ito yung dapat nating maging desires. Una, makikita po natin, yan. Ano ba yung Tagalog ng tigang na pagnanasa? Ito yung naramdaman ni David Tigang na tigang ang kanyang espiritu. Meron siyang desire na gusto niyang makamtan nung panahon na yon. Hindi yung love ng kanyang anak, hindi yung support ng kanyang mga generals, hindi yung support ng mga tao na kanyang pinagaharian, kundi yung presence ng Diyos sa kanyang buhay. Doon siya natitigang. Kasi ang hirap isipin, Lord God, why? I am in this situation. I am the king. Pero ako ang nagtatago kasi ayaw kong mabahira ng dugo ang aking kamay ng sarili kong anak. So he was there in the wilderness, crying and asking for the presence of God. Kaya nga ang sabi niya, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Para ako yung lupa, tubig ang siyang lunas. Have you experienced yung matinding pagkauhaw? Yung talagang parang tuyong-tuyo na yung lalamunan, tapos ang init, tapos nasa isang lugar ka, eto pa, nasa disyerto siya. So, physically, nararamdaman niya yun, literal, na matinding pagkauhaw. So, siguro nakakita na rin tayo ng tag-araw, yung sobrang tuyo, pag El Nino, di ba? Kahit anong lakas ng bagsak ng ulan, pagkatapos ng ulan, dry uli ang lupa. Hindi talaga siya nababasa pa. So parang kumbaga kay David, gusto ko Panginoon, punan niyo po ako. Kulang. Uhaw na uhaw ko sa presensya niyo because ito po yung hindi ko maintindihan. Ito yung hindi ko maramdaman. Sabi niya. Tama yung kanyang ginawa. Ang hinanap niya ay ang Diyos. Kaya nga ang tanong ko, kailan ba nagtatago ang Diyos? Kailan ba siya nawala? Ang Diyos ay nasa lahat ng dako at nasa lahat ng pagkakataon. Sometimes it is our thoughts and emotion nagde-determine kung ang Diyos ba ay present o hindi sa buhay natin. Dahil sa ating mga karanasan. Pero si David, naandoon yung matindi niyang pagkauhaw. He wants to have this intimate relationship with God at the time na kailangan niya ang presensya ng Diyos. Tumawag siya sa Diyos. Hinanap niya ang Diyos. Nag-desire siya sa Diyos. Yun po. Tapos, babad sa alaala. Sabi ni David sa verse 63, verse 6 yata ito, 3. Hindi ko na palitan. Sabi ito, laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Alam nyo, instead na si David ay isipin ang lahat ng suliranin sa magdamag na hindi siya makatulog, ang inisip niya ay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ang nilaman ng isipan niya ay kung papaano siya tinulungan ng Diyos nung siya ay batang pastol para labanan ng isang higante at itumba ang higanting ito sa kapangyarihan ng Diyos na sumakanya noong siya ay nung hinamon ng
mga Pilisteo ang bayang Israel. Tapos kung saan siya ay nagpapastol, binibigyan siya ng lakas para yung mga leon ay kanyang kunin yung tupa sa bibig ng leon. Grabe yun, ano? Tapos nung naging hari na siya, yung mga pagtatagumpay nila, lahat yon nire-recall niya. Lahat yon inaalala niya. Kung yon ay dumaan ako doon at nakita ko ang Diyos na kasama ko, ngayon pa kaya iiwanan ako ng Diyos? Ngayon pa kaya ako tatalikuran ng Panginoon na naandito ako sa matinding pagkauhaw sa Kanyang presensya? Hinahanap ko siya, ngayon pa kaya ako tatalikuran ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon, hindi niya itinataboy ang lumalapit sa Kanya. Hindi niya ipinapahiya ang nagtitiwala sa Kanya. So, ganito rin po, pag tayo dumarating sa napakamatitinding problema, alalahanin natin na ang Diyos ay nauna nang gumawa sa atin. At tandaan po natin, bago pa mangyari ang problemang yon, andoon na ang Panginoon. Because He is eternal God. Bago pa tayo dumating sa isang sitwasyon, andoon ang Diyos at meron na siyang nakalaan na mga programa at plano para tayo ay alisin doon. Amen ba? Only we need to trust Him. Yun yung ginawa ni David, nagtiwala sa Diyos. Pangatlo, tiwalang walang duda. Sino ba rito ang nagtitiwala tapos mamaya-maya ay mangyayari kaya? Ayan. Nagpe-pray, pero after the prayer, matutupad kaya? Ayan. So once we pray, end up with an amen. Ang ibig sabihin ng amen, so be it. Mangyari nawa. Sabi yan, itong aking kaluluway sa iyo lamang nananalig. Kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo nakasandig. Ang ganda ng word na sinabi niya. Yung tiwala niya sa Diyos, yung kanyang pananampalataya, na alam niyang ililigtas siya ng Diyos. Dahil nangyari na yon sa mga nakaraan niyang buhay. At alam niyo kung ano nangyari kay Absalom? Nung siya po ay pinoporso si David, may papabalik na nangangabayo rin. Malaki yung kabayo niya, mola. Sabihin, pag mola, yun yung malalaki ang pati mga paa. So mataas yun. So ngayon, sabi nung pabalik, andoon po si David, ang hari, andoon. So bumalik sa sinahabol niya. Mabilis ang takbo ng kanyang kabayo. Pero sa napadaan siya sa isang daan na may mababang sanga, sumabit ang kanyang ulo. At yun ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Hindi nabahira ng dugo ang kamay ni David, pero iniligtas siya sa kamay ng kanyang anak. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para mawala ang kanyang, nag-ano sa kanyang buhay, nagtatangka. At siyempre, pag wala na yung leader na nagtatangkang ganito, hihina na rin ang kanyang mga tauhan. So makita natin, kaya sabi niya, ako ang kaligtasan ko itiyak dahil sa iyo nakasandig. Kamusta ang ating pananampalataya? Kanino ba natin isinasalig ang ating kaligtasan sa lahat ng bagay? Yes, spiritually, ligtas na tayo kasi yan talaga ay dineclare ng Panginoon sa sino mang sumampalataya, siya'y hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yun, sabi ng Panginoon, siya'y naparito para iligtas ang tao, hindi para hatulan. Kaya sino mang sasampalataya sa Kanya ay hindi na hahatulan pa. So ligtas tayo, pero everyday pa rin po tayong nakaka-encounter ng dangers. Kasi ang kaaway ay andyan pat patuloy na naglalatag ng mga dangers sa harapan natin. Financial, nahirapan tayo. Sakit, karamdaman, kapahamakan. Lahat po yan, kung tayo'y magtitiwala sa Panginoon, sasagutin niya at tayo ililigtas. Amen po ba? Alam niyo yung everyday prayer natin na ingatan ng buong pamilya, sinasagot naman ng Lord kasi pagdating ng gabi, magkakasama tayo. Nasa loob ng bahay, natutulog, walang nangyari. Pero salamat dahil ang Lord ay laging sumasagot sa prayer. Huwag lang natin pagdudahan ang kapangyarihan ng Diyos. He is eternal God. He is all-powerful God. Walang imposible sa ating Diyos. Diba kinakanta natin yon? Walang imposible sa ating Diyos.
kayang-kaya niyang gawin lahat para sa ating kapakinabangan at kabutihan. Ngayon, kung yan yung end desire sa atin, dapat mayroon tayong ganong klaseng desire. Yung parang tigang ng ating puso, ang ating kalooban. Minsan kasi parang hindi natin hanapin ang Diyos kapag okay buhay natin eh. Minsan nga nakakatakot pa yung parang ang buhay natin ay running smoothly. Ako nga sabi ko bilang mangingisda, alam ko yan, kinakatakutan namin yan pag nasa dagat kami. Kapag yung dagat ay pumanatag ng sobrang panatag, yung sabi na ang tawag ng lolo ko ay parang pinahiran ng langis ang ibabaw ng tubig. Walang kagalaw-galaw, kami nagre-ready na niyan. Kasi in a distance, may makikita na kaming namumuong unos. Inihigop niya yung hangin. Tapos pag malapit na sa amin, nagre-ready na, nakaabang na sa angkla para si tatay ay nag-aano na ng motor, patakbuhin na niya. Mamaya, ang lakas na ng hangin, ang lalaki ng alon. Hanggang naranasan ko, natakluban talaga ako ng tubig, ng alon dito sa likuran kasi nasa bandang likod ako. Sabi ni tatay, bilisan nyo, salukin niyo kasi pag namatay ang makina, tataob yung bangka. Pero saglit lang. Wala pang isang oras na tapos tahimik na uli. Ganun po ang buhay natin. Wag lang po tayong bibitaw sa mga pangako ng Diyos. Kasi yan ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob. Tayo'y magkaroon ng tiwalang walang pagdududa sa Panginoon. Ano yung implication nitong tatlo na to? Pagkauhaw, ano yung pangalawa? Nagno-note ba kayo? Babad sa alaala at tiwalang walang duda. What was the implication of this? Ano yung mga implication ng desire na to na dapat nating hangarin? Una, ang sabi dito, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya't pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Tingnan niyo ang sabi niya. Ang wakas na pag-ibig mo'y mainam pa sa buhay. Anong kinakatakutan niya? Yung buhay niya na hinahabol ng kanyang anak. Pero sabi niya, mas mahigit pa ang pag-ibig ng Diyos. So makikita natin, si David nag-alay ng papuri at pagpaparangal sa Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. So ang implikasyon ng pagkauhaw natin ay magdudulot sa atin ng pag-aalay at pagpupuri. Even parang pakiramdaman, hindi naman talaga na-solve yung problem, but you still, kasi yung love ng Lord ang dumarating sa atin, napapanatag ang ating isip, nagkakaroon ng kagalakan sa puso, sumisigaw tayo ng papuri sa Panginoon. Kahit ganun pa rin ang sitwasyon. Yun ang kaibahan ng may Kristo sa buhay. May liwanag palagi. Kesa doon sa wala, na kapag may problema, madilim na madilim, hindi na alam kung saan pupunta. Minsan ang napupuntahan pa ay mas madilim at lalong napapahamak. Pero ang mga nagtitiwala sa Diyos, may ilaw na natatanaw, may liwanag na nakikita mula sa salita ng Diyos. That's why Psalms 119 verse, ano ba yan? Your word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Diba? Salita ng Diyos ay tanglaw sa bawat hakbang natin kapag madilim ang ating buhay. Pag may suliranin tayo, may tanglaw na nasa ating mga kamay na salita ng Diyos. At yan ang magbibigay sa atin ng step-by-step direction to continue on life. Pag naman daytime, malayo ang ating projection kasi nakikita natin ang malayong distansya kapag daytime. Yung sinasabing, light unto my path. So ang implikasyon nito, si David hindi natakot. Si David naalis ang pag-aalala, kundi siya ay nagpuri sa Panginoon sapagkat alam niya, higit na mahalaga ang pagmamahal ng Diyos sa kanya kaysa sarili niyang buhay. Amen? And then, pangalawa, sabi niya, habang nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. It is surrendering to the Lord. Panginoon, pinagkakatiwala ko lahat sa inyo. At makikita natin, ang buhay niya ay inilaan sa pasasalamat at pagsamba. Minsan, pag tayo takot, ang hirap mag-pray.
Hirap magpasalamat. Pero that is the right time to worship God. Yun yung panahon na kailangan nating sambahin ng Diyos. Ito ang panahon na kailangan natin magpasalamat sa Diyos. Why? Because bago ka dadating, ulitin ko at ulitin ng paulit-ulit, bago ka darating sa kalalagayan mo ngayon, alam na yan ng Panginoon. At meron na siyang pinrovide na way out. Di ba yun ang sabi ni Pablo sa Korinto? Walang pagsubok na darating kanino man na hindi naranasan ng karamihan, kundi man lahat. Pero alam ng Diyos sa kaya mong harapin ang pagsubok na yon. And yet, God will provide a way out para doon sa pagsubok na yon. So, He has already provided a way out. Sometimes, He will bring you people. Most of the time, His Word. Di ba? Amen. Kaya, ang implikasyon ng pagkauhaw ay magdudulot sa atin ng paglalaan ng pasasalamat at pagsamba sa Diyos. Pangatlong bagay na sinabi ni David, itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umaawit ng papuring alay. Ang kaligayahan ng buhay ay sa Diyos lamang hahanapin. Kanino ba natin pwedeng tagpuin ang kaligayahan? Sa mga barkada, pwede natin matagpuan ang kasiyahan, yung happiness. Pag magkakasama kayo, masaya kayo, no? Nagkatatawanan. Pero pag uwi mo na sa bahay at nag-iisa ka na, tapos nakita mo na uli ang sitwasyon na meron ka sa bahay, balik uli sa parehong pakiramdam, kaya ka pumunta sa iyong barkada. Di ba? Katulad doon sa namin sa EO, tinatanong ko sila, paano nyo na yung mga problema? Ay, pupunta po kami sa barkada, mag-iinuman. Ay, nako, sabi ko, pag yan ang ginawa nyo, lalo lang sasakit ang ulo nyo. Kasi magkakaroon kayo ng hangover, tapos pagbalik, aalalahanin nyo, masakit na ang ulo nyo sa hangover, masakit pa ulo nyo sa problema kasi hindi naman nasolusyonan. Ito po, wag natin hanapin ang kaligayahan kung kani-kanino as ano pa man. Sapagkat ang tunay na magbibigay sa atin ng kaligayahan ay ang Diyos na happy God, joyful God. Ang tingin ba natin sa Panginoon seryoso? Sino tingin natin sa Panginoon seryoso, hindi nangiti? Hindi po ganun ang Diyos natin. He is a joyful God. Pansinin ninyo ang Psalms kung papaano inihahayag ni David. Ang puso niyang may galak sapagkat ang nararanasan niya ay kagalakan ng Diyos. So kaligayahan ng buhay ay sa Diyos lamang hanapin. Ngayon, ang bilis, no? Conclusion na tayo para at least, ayan. Tandaan natin, ang iyong natatanging hangarin na matugunan ng ganap na kasiyahan ay sa Diyos lamang makakamtan. Hindi ito saan paman. Ang magnasang siya'y kauhawan, maging laman ng isipan, ang siyang magdudulot ng tiwalang walang duda. Kailan ba tayo huling nauhaw sa presensya ng Panginoon? O hindi na natin nararanasan mauhaw? Kasi masyado na rin tayo abala sa maraming bagay. Or kinailangan pa ba nating dumating sa karanasan katulad ni David na hindi niya maipaliwanag ang kanyang sitwasyon? Hindi niya maramdaman kung anong dapat niyang maramdaman dahil sa mga nangyayari sa kanya. Kailangan pa ba dumating tayo doon para mauhaw tayo sa Diyos? Everyday lang, ang dami ng challenge ng buhay. Sino rito walang challenge sa buhay? Bawat araw. Lagi tayong nakaharap sa temptation. Lagi nakaabang sa atin ang kaaway para tayo ay ibagsak. Hindi natin alam ang mangyayari mamaya kasi hindi natin alam at hawak ang bukas. Anything can happen. Magkaroon po tayo ng pagkauhaw sa presensya ng Panginoon. At ito ay makukuha natin sa pamamagitan at magagawa natin sa pamamagitan ng pagtingin sa ating kalalagayan sa buhay. Isa sa pinakamaganda po para ma-quench, para matugunan yung thirst na to is prayer. Ang prayer po talaga ang paraan na binigay sa atin ng Panginoon
para yung ating pagkao sa Kanya matugunan. At ito rin ang paraan para mas lumalim po ang ating kaugnayan sa Kanya. Uulitin ko po, hindi po tayo magkakaroon ng intimate relationship with God without praying. We cannot develop intimate relationship with the Lord without communicating with Him, without talking to Him. Maraming parte ang panalangin. Di ba meron po tayong acts in prayer? Adoration, that we are recognizing or kinikilala natin ang kadakilaan ng Diyos, ang Kanyang katangian bilang Diyos, ang Kanyang attributes. And nandun din ang confession kasi lahat po tayo ay nagkakasala araw-araw. Hiningi natin ang kapatawaran. And thanksgiving kasi tayo ay buhay at patuloy na binubuhay ng Panginoon, sinusustain. And supplication is prayer for others. So pwede rin po sa inyong personal life is yung blessed prayer. Ito naman po ay parte ng supplication. Pero ang prayer po talaga ay pakikipag-usap sa Diyos. Sinasabi natin ang isip natin, sinasabi natin ang saloobin natin, sinasabi natin ang kahilingan natin, ang kagustuhan at naisin natin. Paano naman sasagot ang Panginoon? Through the Bible, through the Scripture. The Lord will speak to us through His Word, written Word, Scripture. So, kung tayo po, gaya nga, sabi ko sa inyo, ang Bible, kung meron kayong Bible, may nakalagay dyan yung mga study Bible, saan matatagpuan kung nahahapis ang iyong kalooban. So, biglang may verse doon, may book of the Bible. Kung kayo'y masaya, tingnan nyo, kahit masaya, may Bible pa rin verse, no? Kung kayo ay satisfied in life, may Bible verse pa rin. Di lalo na kung may problema. Kung nawala ng mahal sa buhay, eto may mga salitang ganyan. Yan yung gabay ng Panginoon sa atin. Ganyan siya nangungusap sa atin. So, ang Diyos ang kauhawa natin. Huwag ang relasyon na meron tayo. Ang Diyos ang unahin natin. Manabik tayo sa presensya ng Panginoon. Huwag natin, pwede naman masabik doon sa mga mahal natin sa buhay. Pero masabik tayo sa presensya ng Diyos. And then, ito'y ang ating pananampalatayang una, ito'y nagbubunga ng papuri at buhay na nagbibigay ng karangalan sa Kanya. Magpapasalamat at sasamba habang nabubuhay at sa Diyos magtitiwala. At ang kasiyahan sa buhay ay sa Kanya lamang hahanapin at ito'y tiyak naman na matatagpuan. Hindi po ang Panginoon pag nagbitaw ng Kanyang pangako ay nakalimutan ko, sorry ha. Hindi po, kasi tatagpo niya yon. At yun po ay matutupad sapagkat siya'y tapat na Diyos. Ngayon, what principles in life that we will draw from this message? Una, ang iyong kinauuhawan ay ang pagsama ng Diyos. Hindi ito matatagpuan sa alinman o saan man o may pagkakaloob nino man. Walang maitutumbas na kasiyahan ang maranasan mo ang presensya ng Diyos. Walang maitutumbas na anumang bagay para magkaroon ka ng satisfaction, kundi ang presensya ng Diyos. Kaya siya ang kauhawan natin, yung presensya niya, yung pagsama ng Diyos. Sa Diyos mo lamang hanapin ang iyong kaligayahan, tiyak mong matatagpuan. Psalms 37 verse 4. Sa Diyos mo lamang hanapin ang iyong kaligayahan at ito'y tiyak mong matatagpuan. Karugtong sa talatang ito, sa verse 5 and 6, ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag tulad ng araw kung tanghaling tapat. Ang ganda ng sinasabi ng Psalms. No? Bakit nasabi ni Haring David ito? Because he has the presence of God in him. No? He has the presence of God. He experienced the presence of God. Kaya siya, ang sarili niya, itinatalaga niya sa Diyos. Sabi diyan, tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala.
Ang kabutihan mo'y magliliwanag tulad ng araw kung hatanghaling tapat. May mga tanong po ako dito na sagutin natin personal. Ang una, kung hindi ang Diyos ang iyong kinauuhawan, bakit? Ano kaya ang dahilan? Kontento na ba tayo sa buhay natin? Paano pag nawala yung pinagtitiwalaan natin? Paano pag nawala yung mga tao o anumang bagay na parang nilalagay natin doon ang ating contentment? Babagsak tayo. Pero kung ang Diyos ang pinagtitiwalaan natin, ang Diyos ang kinauuhawan natin, hindi tayo mabibigo. So the question is, kung hindi ang Diyos ang iyong kinauuhawan, sino at bakit? O ano kaya ang dahilan? Let's search our hearts. Ano meron? Kabisihan? Gawain? Pwedeng instantly mawala po ang mga ito. At uuwi tayong mabigat at luhaan. Pero kung ang Diyos ang kauuhawan natin, hindi po tayo mauubusan. Ano sabi ng Panginoon? Ang tubig na ibibigay ko sa iyo, ay magbibigay buhay. Ito'y bubukal sa inyong kalooban. Yun sa John chapter 4. At ang tinutukoy niya po doon, yung presence ng Panginoon. Yung dwelling of the Holy Spirit. Kaya when we need God, we should pray. And then, kamusta ang buhay mo ngayon, kapatid? Kamusta ang ating intimacy with God? Tayo ba ay naandoon sa kaloob-looban na tinatawag na innermost of God's presence, innermost of God's will, innermost of God's purposes? Kasi kung naandoon tayo, I guarantee you, at yan ang sinabi ng salita ng Diyos, ang buhay mo'y, ang kabutihan mo'y magliliwanag na parang sikat ng araw sa tanghaling tapat. So start praying and entering into that relationship, intimate relationship with God. Alamin ang iyong kasalukuyang relationship sa Diyos. Sa sinisinta, sa kapwa, kanino ka higit na nauuhaw. Kamusta ang relationship natin with God? Are we spending time to communicate with Him? Sabi nga ng Panginoon, kung kayo'y mananalangin, saan matatagpuan sa Gospel? Matthew. Pumunta kayo sa inyong silid, isara ang pinto, at makipag-usap kayo sa amang nakakakita sa inyong ginagawa. Pwede po yun. Ang tawag po natin dito sa habit quiet time ng isang Christian, yung naglalaan ng oras ng pananahimik para manalangin at dumalangin sa Diyos at pakinggan ang kanyang salita. So, alamin ang ating kasalukuyang relationship, una sa Diyos. And then, it follows. If our relationship with God is intimate, sa sinisinta, magiging intimate din po yan. Sa kapwa, magiging intimate. Pero ang tanong kasi, kanino ka ba nauuhaw? Alam niyo, meron po kaming, siya po ay kinuha na ng Lord. Sorry, hindi ko na mabanggit yung pangalan mo. Lagi niyang salita sa amin, walang nagmamahal sa kanya. Kasi nakikita niya, yung ibang estudyante, meron ng sinisinta, yung ibang ganito, ganyan, tapos siya ay parang nasa old age na siya, parang lagi niyang word. Kami naman, word namin, hindi totoo yan. Hindi totoo walang nagmamahal sa'yo. Naglaan na nga ng buhay ang Panginoon para pakitang mahal ka niya, tapos sasabihin mo, walang nagmamahal sa'yo. Ini-implant lang yan ng kaaway para maging emotional ka. Lagi namin sinasabi. But the truth is, God loves you so much at hindi kanya tatalikuran. Hindi kanya iiwan. So umiiyak siya. Nako-comfort siya. Pero pag nagiging emotional na naman, babalik na naman na, hindi totoo sabi yan. Ginagano namin lagi. So,
How is our relationship with God? Tayo lang nakakaalam nito. Tayo din ang makakasagot. So, ngayon, sa araw na to, katulad ni David, ang sabi niya, kung babasahin natin, mga salita niya, ang gustong-gusto kong doon ay yung unang verse. O Diyos, o aking Diyos, ang uhaw kong kaluluwa'y ikaw ang hinahanap. Parang katulad ako ng tuyong lupa. Kasi nga, because of the situation. Pero ang pinakamaganda doon, na sinasabi niya, eto, gawin natin siya. Meditation. Laman ka ng gunita ko habang nahihimlay. Ang magdamag na iniisip ko ay ikaw. Napakagandang isipin, no? Na instead of thinking of something else, think of God. And God will bring us light. Di ba yung creation is in chaos, nababalot ng kadiliman. Anong unang word na sinabi? Let there be light. And then Jesus said, I am the light of the world. And then sabi ni John sa chapter 1, in Him was life, and that life is the light of all men. Kaya mga kapatid, hindi na po tayo lalakad sa kadiliman. Yan din ang sinabi ng Panginoon kay Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 9. No, we will walk into His marvelous light. Kaya mga kapatid, kamusta yung buhay natin? Let us continue on developing our relationship with the Lord, with intimate relationship with Him. Pray and read the Scripture. Alam nyo, ang isa pang makakatulong sa atin is the community of the saints. Kasi may magpe-pray sa atin. May magka-counsel, may magbibigay ng encouragement, kaya tayo muling lalakas. Parang isa kang baga sa ihawan na nalayo, unti-unting nawawala ang apoy, tapos naulanan pa ng mga pagsubok, tapos dadamputin ka ng Lord, ilalagay ka uli doon sa group of coils na may apoy, ano mangyayari sa iyo? Magkakaroon ka ng init at magkakaroon ng apoy. Gagamitin din po talaga ang church for us to develop a deeper relationship with God. Magtutulungan po tayo. Kaya mga kapatid, sa atin, sa huli, in application, let us develop this habit of quiet time habit. Maglaan talaga tayo ng oras in prayer and meditation. Kasi yan ang paraan para tayo magkaroon ng intimate relationship with our God Creator, with our Father, with our Lord Jesus Christ, at andyan din ang Holy Spirit to be with us in our journey of this Christian life. Purihin ang Panginoon. Let us pray. Panginoon, alam namin na napakahalaga ng aming pong tinalakay. Napaka-importante sa pag-develop ng aming Christian life. Napaka-importante sapagkat ito din po ay isa sa mga command ninyo na kung kami mananalangin, kausapin namin kayo sa isang secret place. Ang Panginoong Hesus, every time na siya po ay magmi-minister, siya po pumupunta sa ilang to commune with you, Father. At ihingin niya ang inyong instructions. And after na magawa niya yung pagtawag at pagpili niyo sa Kanya bilang aming Savior, mananalangin uli siya, babalik uli siya sa ilang na lugar para manalangin at magpasalamat sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami makapag-develop ng ganito pong kasanayan sa aming buhay Kristiyano. Sapagkat ito po ay isa sa iyong pinag-utos at ito'y alam namin kasangkapan po ninyo para maging mas malalim ang aming relasyon sa inyo. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.